guys, dumating nga pala yung LBC package natin. Ito yung galing sa kay Sir Motocorsa. Ito yung JVT LCM4 at ano nga ba yung isa? RCB full shifter version 8. So, buksan natin. Ito yung RCB version 8 full shifter. Tabi na. Ito naman yung na-appreciate ko kasi yung fender babasagin na ito. Ilagay nila talaga sa isang separate fender ko lang LCM4. Ito na yung exciting part. Yung fork mismo. Siya. Okay. So ito yung mga necessary hardware niya, guys. Kagandahan sa JVT. Dito na yung mga brackets sa brake natin. Yung bearing. Kasi yung pagkakalam ko, yung stock bearing ng Sniper 150, tatanggalin mo at ito yung papalit mo. At dito na rin yung mga eto para yata ito sa mounting ng fender. Of course, yung axle, spacer, yung conversion kit para mag-swap to sa ating stock na Sniper 150 na mugs or wheel set. Okay. So, eto na siya. Wow! Got it. Oh. Ang bigat niya. So, ito yung napili natin yung gold yung inner tube niya. So, LCM suspension by JVT. May copy-cat siya, guys. So, before natin pag-usapan to, shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan. No? First, sponsor natin sa t-shirt kay Sir Arman Mariano from Scrap Bikes. Kita nyo, no? Pangalawang vlog ko pa lang to, may sponsor na agad tayo. Shoutout kay Pastor Selmer Escobin. Yung first na nag-like at share ng ating video, yung first video natin. Kay Sir NN Torillo, Carl Ivan Bagios, at of course, ang cameraman natin behind the lens, si Mr. Reniel Bon Titular in Pogaya. What? Yung chief mechanic natin. So, anong mga pag-uusapan natin dito? Now guys, bukod sa sira yung yung fork ko doon sa Sniper na nabili namin. No. Upgrade na din po ito siya. Kasi yung stock Sniper natin, yung kanyang inner tube ay 27 mm yata. Yung pagkakalam natin, nasa specs dito sa website ng JVT, 31 mm. So medyo sturdy siya. At the same time, malapad yung kanyang T-post. Ideal siya sa mga magbibuild in the future ng mga naka-big bike concept. Pero in my case, hindi tayo magbi-big bike concept. Strict GP yung i-build natin. So, kagandahan nito, since malaki yung inner tube niya, hindi siya prone sa flexing.
Yung mga na-observe ko kasi sa stock nating fork na sniper, prone siya sa diving kasi malambot yung skin. Ito naman. So, tingnan nyo naman yung kakagawan. Napaka-solid. Napaka-premium siya tingnan sa personal, guys. Number one lang siguro na disadvantage ito yung weight talaga. Bigat eh. So with all the necessary hardwares, ito yung mga hardwares niya. Yung brake bracket. So dito yan. Brake bracket. Yung axle. Kasi yung axle ng stock ng Sniper 150 natin, magkaiba. So yung JVT fork, base sa pag-research ko, ito yung fork na kagaya talaga sa GTR 150 ng Honda. Ito, para dito yan. Ito naman sa mga fender, at ito of course yung bearing natin. So, ano nga ba yung reason bakit tayo nag-upgrade ng fork? Kasi kapag mahilig ka sa motor, syempre hindi naman natin maiiwasan na kapag magandang motor natin, magta-try din tayong pumiga at ma-experience yung speed. Kapag hindi magandang suspension natin, may tendency na hindi mag-perform ng maganda yung motor natin. Lalo na yung road condition natin sa Pilipinas, hindi talaga kaya-aya yun. So kung may maganda tayong fork, na-absorb niya yung mga bumps, small bumps, yung mga speed bumps. So confident ka bilang rider na bumomba or bumanat talaga or pumiga ng throttle natin. So ito yung GVT LCN suspension. So abangan nyo na lang yung in-depth review natin pag na-install na namin to ni Angel. Okay. So, peace!